Ang may bahay namang si Arlene, hindi niya tunay na pangalan, nitong Marso lang nagsimulang maglaro ng scatter. Tumaya po ako ng 100, tapos nanalo po ako ng 2K. Pero dahil nasilaw daw sa laki ng pwedeng mapanalunan, nilakihan niya ang sumunod niyang mga taya. Ginawa ko pong 500, baka mas malaki po yung panalo. Naipatalo ko. Nakautang po ako ng 5,000. Naipatalo ko din. Yung budget nga namin, doon na pupunta. Pambiling ulam, kinakash in ko rin. Imbis po may panghanda po yung anak ko sa birthday niya nung na hindi na po nahandaan dahil po yung pera nagastos din sa pagsusugal. Dahil sa sunod-sunod na talo, naging mainitin daw ang kanyang ulo. Balisa po siya tapos nagagalit agad siya. Ilan sa ipinansugal niya, ipinangutang pa niya hanggang isang araw. May mga tumatawag sa akin na naniningil ng utang. Sinabi ko sa kanya, sabi niya meron daw. Sabi ko, saan mo ginamit? Nagsinungaling po ako. Sabi niya po kasi sa akin, nag-invest daw siya sa online. Yung asawa ko po yung nagbayad. Pero dahil desperado raw siyang mabawi ang mga naipatalo sa scatter, nagsabi po ko sa asawa ko na hingi sana ako ng yung puhunan po, magtitinda-tinda. Binigyan niya po ako ng pera na 20K. Ano yan? pero ang mga kasinungalingan ni Arlene, nabuko ni Mister. Nagalit ako eh. Hindi ako siya makita. Hindi ko siya kinakausap. Iwalayan ko na sana. Ang hirap kumita ng pera eh. Tapos susugal na lang. Alang-alang sa kanilang anak na naig pa rin kay Jerry, hindi niya tunay na pangalan ang pagpapatawad. Na-realize ko rin, sir, baka magbago siya. Tsaka mahal ko rin po talaga eh. Pero si Arlene, hindi pa rin tumigil. Sunod na nangutang sa kanilang mga kamag-anak para meron pa rin siyang maipang-scatter. Isip ko pag nanalo po, kung makakatulong ako sa gastusin. At sa pagkakataong ito, ang kanyang naipatalo, 70,000 po. Galit na galit po ako sa kanya eh. Hindi mo pwedeng galawin yung pera ng bata yan eh. Sinagad ko na lang po yung savings namin na natitira para pambayad dun sa mga inutangan niya ulit. Sarili ko na lang iniisip ko, hindi ko na sila inisip. Parang naging addiction na po, na hindi ko na siya makontrol. Ako nga, hindi nagsusugal eh. Sabi ko sa kanya, tapos ikaw nasa bahay ka lang, susugal ka. Hindi mo nakikita yung sakripisyo ko. Kahit na day off ko, pumapasok ako para malaking sahod namin eh. Tapos isusugal mo lang. Hindi ko naman pinangarap talaga na mag-aasawa ng nagsusugal. Pinagsisiyan ko po yung nagsinungaling ako, nasayang yung pera, ang hirap-hirap kitain. Yung sinugal ko lang. Nagsorry po siya. Sabi niya, hindi niya na uulitin ulit. Magbabago na daw siya. Mapapatawad pa kaya ni Jerry ang misis niyang adik sa scatter? Pag inulit mo pa talaga, ihiwalay na kita, hindi na kita babalikan. Kahit may mga anak tayo. Meron kasing tinatawag na gambler's fallacy, wherein na kapag nagpusta ka, sabihin natin talo ka sa pusta, iniisip mo na, ay, dahil natalo na ako, susunod na pusta ko, mananalo na ako. So, pupusta ka ulit. Sasabihin, biglang natalo ulit. So, gagawin mo ulit. Una sa lahat, kailangan silang ilayo dun sa mga kung saan sila addict. So, kapag hindi mo kayang kontrolin na ang pagpupusta, kung hindi makuha sa simpleng counseling, usually therapy talaga sila. Ilalagay sila sa isang rehab center para maagapan yung kanilang addiction. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.